Masayang araw po, mga ka-PL. Umepekto na, mga kababayan. Natatakot na di umano ang Palasyo Malacanang dahil sa biglaang pagpapalit po ng liderato sa Senado. Nakudita sa iskul-bukol na palayas ni Senator Alan Peter Cayetano na ngayon hawak na po siyempre ng majority bloc ang Blue Ribbon Committee na kinatatakutan po ng lahat ng mga kawatan na nasa gobyerno, mga kababayan, lalo na po yung mga nasa listahan at sangkot sa flood control scam. Ngayon, mga kababayan, natatakot na di umano, ang Palasyo Malacanang, mga kababayan. Kasi anumang oras po ay maaari nang magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee na ang bagong chairman po ay abogada, si Senator Pia Cayetano. Pag nagsagawa na po, mga kababayan, ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, yaong mga nabanggit po na ikinanta ni Gutesa, ikinanta ng 18 Marines, ikinanta ni Saldico, mga kababayan, mapapatunayan na po yun na sangkot nga sila sa flood control scam, mga kababayan. Natatakot na ngayon ang Palasyo Malacanang. Maliban po doon sa mga kumanta na yon, mga kababayan, meron pa di umanong marami pang gustong kumanta. Nako, meron pa palang ibang testigo, mga kababayan. Kaya pala natatakot na ang Palasyo Malacanang. Kaya pala nanggagalaiti sila, nanggigigil sila na masibak kaagad sa pagka-Senate President o mapalitan. Sa pagka-Senate President, itong kauupo pa lamang na si Senator Alan Peter Cayetano, isa ho yan, mga kababayan, sa mga dinedepensahan po ng mga kawatan na elected official na nasa listahan ng flood control scam, na huwag po sila matukoy. Kaya po sila nang gigigil na mapalitan kaagad si Senator Alan Peter Cayetano. O ito po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin ang panibagong awitin na naman ni Senator Amy Marcos. Naku po, marami ho siyang sinabi, mga kababayan. Hindi lamang po yaong kinatatakutan ng Palasyo Malacanang, marami pa po, mga kababayan. Himay-himayin po natin mamaya. Panoorin lang po natin muna itong video. O eto na ho. Kaya lang, mayat-maya, ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw at hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028. Ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, no L, extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick.
Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma diyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian. Wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ang guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganon din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13. Kinuha ko po ang ilan sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Talakayin na natin ng kaperaso, mga kababayan. Himay-himay lang po natin. O una pong nasabi ni Senator Amy, cover story lang daw po itong kay Bato. Sa madaling salita, smoke screen. Ayan. Para nga naman hindi po natin mabantayan, mga kababayan, ang pinaplano ho nilang CONAS. Pagbabago po sa saligang batas. Isa ho yan sa pinakaayaw po ng ating Tatay Digong, mga kababayan. Protect the Constitution. Pero ano ang gagawin nila? Babaguhin ho nila, mga kababayan, para magbenepisyo pa ho sila. Manatili pa po sila sa pwesto nila. Ginagawa lamang pong smoke screen itong kay Senator Bato de la Rosa. Maliwanag naman po na smoke screen lang kasi walang kaso si Bato sa ating bansa. Ang arrest warrant galing sa ICC. Hindi naman po dapat tanggapin yan sa ating bansa. No? Kasi galing ho sa banyagang bansa yan. Ang hiling nga ni Bato kasuhan na siya sa ating bansa para meron silang dahilan ba na maaari siyang arestuhin. So cover up, cover story, smoke screen lamang po yung kay Senator Bato de la Rosa. Ito pa, kung palpak ang impeachment kay Inday Sara, mga kababayan, papalitan ang konstitusyon. Ito na nga yung nabanggit ko kanina. So magiging magdadagdag po ng another 3 years, mga kababayan, sa termino ng presidente. Nako, hindi pa nga natatapos yung termino na, nakakapagod na ho, mga kababayan Sinusuka na nga siya ng tao ng maraming Pilipino, hindi lamang tayong mga DDS, kundi na mga kababayan nating, alam niyo yung mga simpleng naghahanap buhay lang. Sinusuka na nga si Marcos Tapos magdadagdag pa ng another 3 years, mga kababayan. Hindi lamang po sa mga presidente, mga kababayan, maging sa mga congressman, congresswoman, mga kababayan. Yang mga nasa House of Representatives na mga buhaya na patapos na, ibig sabihin, tatakbo sana ulit sa 2028 election pag natuloy po itong CONAS, mga kababayan, na niluluto na ho nila. Hindi na po sila kinakailangan pang tumakbo pa ulit kasi extension nga, mananatili ho sila sa pwesto nila dyan sa House of Crocs, mga kababayan. Pag lumusot ang CONAS, ang tanong, hindi ba papalag ang mga Pilipino sa CONAS na plano nila at tila niluluto na di umano ngayon? Ay, hindi maaari. Papalag po tayo, mga kababayan, hindi ho pwede yan. Demokrasya po ang bansa natin. Dapat po,
may mauupong presidente, pagkatapos ng halalan, may bababang presidente din pagkatapos ng halalan kasi meron na ang panibagong inihalal ang publiko. Hindi yung ganito. Babaguhin nila ang konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS para term extension. Labanan po natin ito, mga kababayan. Mag-ingay po tayo. Okay, ito pa isa. Dagdag edad daw po, mga kababayan, sa mga tatakbong presidente. Ilang taon na ba si Inday ngayon? 48. Magkaisang edad kami ni Inday Pagka 2027, 49 si Inday. 2028, 50 na si Inday. Pasok pa rin sa banga. Bakit nasabi ni Senator Amy na tawag nito? Madi-disqualify si Inday. Pero sana hindi mga kababayan, Pero kung isend talaga sa gusto nila na idagdag sa CONAS na yan, na baguhin ang edad sa mga tatakbong presidente, gagawing 50 anyos, baka nga naman ma-disqualified si Inday Sara. So, hindi po si Inday ang tatakbo, mga kababayan, kung sakasakaling lumusot po ang CONAS nila. Di si Pulong. Problema ba yan? Para sa akin, hindi ho problema yan. Basta Duterte ang tatakbo sa pagka-presidente, suportahan na lang po natin, mga kababayan. Si Pulong Duterte ang patakbuhin natin sa 2028. Para sa akin, mas okay pa nga si Pulong Bakit? Talagang kamay na bakal, mga kababayan. Kung matapang si Inday, nako! Kalahati lang po. Para sa akin lang to Para sa akin lang to. Kalahati lang po ang tapang ni Inday kaysa kay Pulong. Kaya Pulong ako Pulong for president kung sakasakaling lumusot ang CONAS nila. Yan ang isa sa mga natatangi po nating armas ngayon, mga kababayan. Kaya tama lang itong ginagawa ni Congressman Pulong na medyo tahimik siya ngayon. Di ba, mga kababayan? Para magkita-kita na lang tayo sa 2028. Ito pa isa. Ang Blue Ribbon, dati, ni Ping Lacson, mga kababayan, kaya pala, nagmamadali silang tapusin at ayaw na ulit, hindi na ulit nasundan yung mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee noong si Lacson pa ang chairman. Kasi minabadali pala nila. Nga naman, kapag binusisi ho talaga nila, matutumbok na po. Noon pa lang sana. No, si Lacson pa ang namumuno sa BRC. Matutumbok na sana kung sino-sino yung mga sangkot talaga kaya nga po, minamadali para wag pong madamay ang amo nila. Isa po sa nasabi ni Amy Marcos, natatakot na ang palasyo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, dahil po sa pagpapalit po ng liderato sa Senado, mga kababayan, ang palasyo natatakot na kung sakasakaling magsimula na ulit ang pagdinig sa BRC, tumbok silang lahat. Kasi marami pang lalabas na mga ebidensya, marami pang gustong kumanta. Kaya ang gagawin ho nila, mga kababayan, sinisira na po nila ngayon ang bagong majority block, which is itong Duterte block, mga kababayan. Anong ginagawa? Anong ginagawa ho, mga kababayan, sa mga senador na nasa majority block ngayon? Anong ginagawa po ba kay Jinggoy? Anong ginagawa po kay Chis Escudero? Kay Joel Villanueva? Di ba tinatakot na ho nila? Pinagkakasuhan na po nila para lumipat po sa minority ni Soto. Di ba? Unang sinabi ni Amy sa video pinanood po natin, itong video na to. Ginugulo sila. Sa pamamagitan po ng pagsasampa ng mga kaso sa tatlong senador na nabanggit ko kanina para lumipat sa minority. Natatakot na kasi sila Pero kahit pa bumaliktad ang mundo sa Senado, mga kababayan, halimbawa lang naman na maagaw ulit nila Soto
ang majority. Halimbawa lang naman, pagdating sa impeachment sa pangalawang Pangulo, mahihirapan pa rin po sila. Kasi kinakailangan po ng 16 votes. 16 votes na senador para ipa-impeach si BP Inday Sara. Kung halimbawa, maging 14 sila, kulang na naman po ng 2. Hindi pa rin po nila mapapa-impeach si BP Inday Sara. Di po ba? Ngayon nga lang hirap na silang makuha ulit ang majority. Nila Soto, sila Soto, hirap na hirap silang agawin ang majority na hawak ngayon. Nila Alan Peter Cayetano. Yan pa kayang impeachment na yan, mga kababayan. Nako, sabi ko nga sa inyo, malabo na ho Malabo na po na mapa-impeach si BP Inday Sara. Isa talaga dito sa dinidepensahan ng palasyo ay ang flood control scam. Yan ang ayaw nilang matukoy, mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee. Kaya ho sila nanggigigil na palitan ang liderato ulit ng Senado. Ito pa, budget sa 2027, mga kababayan, para daw po yan sa CONAS. Ayan, maliwanag, ano? Hindi pa man din po, grabe, ano? Hindi pa man din po sumasampa ang 2027. Ang budget, meron na po silang inilaan. Ilalagay na nila para sa CONAS. Siyempre, magastos ho yan. Yung mga pipirma dyan, mga kababayan sa CONAS, panibagong maleta na naman yan. Di ba? Ganyan po nila pinaglalaruan ang ating pondo, mga kababayan. Ito pa. Nabanggit po ni Senator Amy Marcos na 2027 budget pa rin at 2028 ay gagamitin din daw po, mga kababayan, sa election. Siguro ito na yata yung ipambabayad nila, mga kababayan, sa automated election. Ayan, maaaring ito yung ipambabayad nila para lumusot po lahat ng mga kandidato nila mula sa senador hanggang sa vice presidente at presidente para manatili po sila sa kanilang kapangyarihan kung hindi daw po lulusot ang CONAS, mga kababayan. Ayon pa rin yan kay Senator Amy Marcos. Di ba? Naroon na po tayo, guguluhin ang majority, kakasuhan sila Jinggoy, sila Chi, sila Joel Villanueva, mga kababayan. Ilipaso lang tayo, 2028 budget, idadagdag para sa election, malamang gagamitin nila sa pandaraya, mga kababayan. At ang isa sa mga kinatatakutan nila ay ang Blue Ribbon Committee na anumang oras mayayari na ho sila, mga kababayan. Nako, lagot kayo. Malay natin, baka next month, magsisimula na ang pagdinig sa BRC. May mga lalabas na bagong testigo maliban sa 18 Marines, bagamat meron pang nabanggit na 12 Marines at yung mga iba pang nakakaalam na mga mambabatas o mga politiko sa nakakaalam po sa flood control scandal, lalanta din daw po sila, mga kababayan, haharap daw po sa BRC para ilaglag po ang dapat ilaglag, lalong-lalo na po yung mga pinangalanan na at nasa listahan na po ng magnanakaw. Listahan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Padaliin na lang natin, sasabihin mo natin, listahan na sangkot sa flood control scam. Mga magnanakaw, yan, ganun lang kadali. Pambihira na, patatagalin pa natin Di po ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito kay Senator Bato de la Rosa. Nako. Wala pala sa Davao, di umano. Itong si Bato de la Rosa. Wala di umano sa Mindanao. Kaming mga taga Mindanao, yung po na naisip namin, ang isa sa mga takbuhan ni Bato, walang iba kundi ang Mindanao.
Maraming mga liblib na lugar dyan, pero wala pala sa Mindanao si Bato, mga kababayan. Eh, nasaan ba si Bato? O eto ho, basahin po natin balita, mga kababayan. No? Senator Bato de la Rosa, bumaba o mano sa Makati nang makisabay sa sasakyan ni Senator Robin Padilla paalis ng Senado noong Mayo 14, 2026. Hindi pa rin daw natanong kung saan ito pupunta. Ay, basta kay bumaba po sa Makati. PNP, NBI matibag. Nasa Makati lang si Bato. Ang lapit lang sa Senado. Hindi nyo mahanap-hanap. Pinalulutang ninyo. Sabi po ni Natates kanina, mga kababayan sa interview. Lumabas na lang daw si Bato, sumuko na lang daw si Bato. Si Bato, susuko? Ha? Nek-nek nyo. Ito pa oh. Sabi ni Senator Bato, sasabay na ako. Ha? Alangan namang tanggihan ko iyon. Sabi ni Robin to ha. Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Padilla sa isang pahayag kung saan pinabulaanan niya ang aligasyon na itinakas niya si De La Rosa. Ayan, hindi itinakas ni Robin si Bato, kundi nung sumakay siya sa sasakyan ni Robin Padilla, bumaba po sa Makati. O, baka nandyan lang sa gilid-gilid. Hanapin nyo na lang. Liit lang po ng Makati. PNP, NBI, hinahamon po namin kayo. Halughugin nyo po ang buong Makati para madakip nyo na si Bato. Eh, ang tanong, kung nasa Makati pa ba? Nasaan na kaya si Bato ngayon, mga kababayan? Siyempre, bumaba lang yun. No? Baka sakaling bumaba lang yun sa Makati. Tapos, ito senaryo, kwento-kwento, ano pa lang to spekulasyon ko lang to, mga kababayan bumaba si Bato sa bandang Makati, tapos, nung makaalis na siguro ang sasakyan ni Robin, baka merong ibang pumick up na sasakyan. Ngayon, nasaan na si Bato? Pero bumaba si Bato sa Makati. Pwedeng narito sa Makati, pwedeng lumabas na po sa lugar ng Makati o baka nasa Mindanao na. Ayun lang naman. Hindi nga natin alam kung nasa si Bato Hindi hanapin na lang nila, pagganahin nila yung kanilang intelligent. Total, magagaling naman yung mga yan Di ba? Gamitin nila ang pondo sa tama para mahanap nila si Bato. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.